Okay, good guys, no? Meron tayong it's 52 error dito na gagawin, no? So, nandito tayo ngayon guys sa Las Piñas. Home service tayo ngayon. So, ang problema nito ay it's 52 error, no? So, ang title natin ngayon, ano ba ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng it's 52 error yung ating mga washing machine, no? So, pag ganito guys, ang it's 52 error ay repairable, no? Kaya siyang i-repair, no? Based sa mga experience namin, kaya siya i-repair yung H52, no? So, hindi kailangan magpalit ng board, no? Basta hanap lang kayo ng tamang technician, yung marunong gumawa, no? So, usually guys, ito, titingnan namin dito. Binuksan natin yung likod. Nakita ka namin dito guys, yung regulator niya is nangingitim na, no? So, linisin muna natin yung mga portion ng silicone na natunaw. Then, ititest natin siya, no? Tingnan natin kung good pa ba yung regulator. Then, yung mga resistor dyan guys, i-check din natin, no? So usually guys, ang problema talaga ng it's 52 error ay yung regulator na nandito guys, ayan no. Nangingitim yan. So minsan naman kasi kahit nangingitim yan guys, hindi naman siya sunog. Kadalasan dyan yung nangingitim yung pinaka silicone, no, na nagkaroon siya ng init, so nangingitim siya. So kailangan alisin niyo yung silicone na yan. Test that, then i-check niyo yung pinaka regulator, no, kung good pa ba or bad na, no. So then dito din, no, sa ilalim ng sa likod, kasi connected yan dito yung regulator, no, sa likod, buksan nyo rin, no, para ma-check, no, para meron kayong test point, no. So operahan natin to, no. So kung gusto niyo magpa-repair sa amin guys ng it's 52 error, message lang po kayo sa amin, no. Pwede niyo ipadala yung board sa amin or pwede namin kayo i-home service, no, kung kayo po ay taga Cavite, Laguna, Batangas, no. So pwede naman kami sa mga ibang areas, kaso siyempre dahil may charge tayo sa transportation, kaya baka mapamahal kayo, no. So yun, ito ay kasalukuyang i-repair natin yung board na ito, no. So pag-usapan natin ano bang dahilan kung bakit nagkaroon ng H52 error ang ating washing machine. So unang dahilan nito guys, yung paggamit natin sa paglalaba ay sunod-sunod, no. Example, pagkasalang mo, pagkatapos mo matapos na yung first batch, sasalang ka ulit ng second batch hanggang third batch, fourth batch, no. Kahit sabihin pa natin na isang beses ka lang sa isang linggo naglalaba, pero whole day yung paggamit mo, ay yun po ay nakakasira, no. So isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng H52 error, no. So pangalawa guys, kapag ang washing machine nyo ay laging nakasaksak, no, hinahayaan nyo lang na nakaplug lagi doon sa kanya sa outlet, na hindi nyo siya binubunot kapag tapos na sa paglalaba, isa din yan sa nagko-cost, no. Kasi usually guys, itong mga ganitong board ay mayroon siyang standby power. So umiinit yung mga electronics kahit hindi natin siya ginagamit, no. So yun, pangalawa yan, no. So pangatlo guys, iwasan nyo po yung pag-overload, no. Kasi pag sobrang bigat guys ng load nyo, talagang kailangan ng puwersa yung motor natin. So ibig sabihin, puwersado din yung mga electronic parts, no, para gawin yung parts nila, no, kung paano sila mag-cycle, no. So isa din yan sa mga dahilan kung bakit nasisira or nagkakaroon ng H52 ang ating mga washing machine. So yun, no. So ito guys, repairable ang H52 tulad yung sinasabi ko sa inyo. Ang naging problema ng H52 error ay yung regulator at yung mga resistor dyan. So yun po, dapat i-check nyo. So minsan naman guys, i-double check nyo lang yung mga regulator dyan, no. Sa yung resistor niya, i-check nyo lang kung nag-change value na ba, palitan nyo. Then yung regulator, no, kung good na or bad, palitan nyo siya. Yung iba naman, i-reheat lang yan, kayang-kaya na, gumagana na, no. So itong portion na to guys, ang laging nasusunog yan sa H52, no. So yung board na yan kasi guys, kung palitan nyo ng buo, medyo mahal yan, no. So repairable naman yan. Kapag na-repair naman na natin yung washing machine nyo na nagkaroon ng H52, hindi na babalik yung error na yan, no, kapag na-repair na natin, no. So marami na tayong na-repair nito, no, na ganitong problema. Siguro hindi lang 100 board ang na-repair na natin na H52, na repairable naman talaga yung H52, no. So yun, sa mga gusto magpa-repair guys, no, message lang kayo sa ating Facebook, no, dito guys, may number naman kaming iniiwan dito para bigyan kayo namin ng schedule, no, kung kayo po magpa-service sa amin, no. So or message kayo sa aming Facebook page sa Northia Repair Shop, no. So para ma-reach nyo guys yung aming Facebook, mayroon dyan
sa description, i-click nyo lang yon. Bandang kanan, may makita kayong Facebook dyan na logo. I-click nyo lang. Automatic guys, ay ma-redirect na kayo doon sa aming Facebook. No? So yun, no? So after na gawa ng ating kasama dito guys, after namin itong magawa, no? So hininang natin, hininit natin, no? So iti-test natin kung okay na ba ito, no? So yun. So i-check natin kung hindi na siya mag-error. Dito ang ginawa namin dito guys, niresolder lang natin yung paa ng regulator at saka yung mga resistor, no? So yun. So ito ngayon guys, i-test na natin. So wala tayong pinalitan na parts dito, no? Niresolder lang natin. So minsan naman hindi kailangan magpalit ng parts, minsan naman kailangan magpalit, no? So depende sa naging sira ng washing machine. So ang mahalaga, magawa natin yung error, no? So kami guys ay package po kami pag gumawa, no? All in na po kami, no? May palitan man umuwala doon sa parts ng board ay same price kami, no? So all in po kapag nagbigay kami ng price ang pag-repair dito, no? So yun, no? So dito sa ngayon ang naging problema, na-resolder lang natin, no? So yan, testing natin guys. Ayan, start. Ayan, mapapansin nyo guys, wala na siyang error na binibigay. So working na ito guys, no? So yun po, no? So basta H52 guys, ipa-repair nyo yung board nyo. Huwag nyo kagad papalitan kasi kayang-kaya naman i-repair yan, yung board na yan, no? Kasi sayang din, napakamahal ng board na yan guys, no? At saka mahirap hanapin yung board ng washing machine na yan. Ayan. So yun, nagkakarga na siya ng tubig guys, working na po ito, no? So yun lang naman ang naging issue niya, yung H52 error, no? So pag nagawa na namin yung H52 error guys, hindi na yan siya bumabalik, no? Based sa mga experience namin, hindi na yan siya bumabalik, no? So talagang ibang error na yan ang ilalabas kapag masira pa ulit. Hindi na lumalabas yung H52 error. So yun, no? So tips lang sa mga customer natin, yun nga, na iwasan natin yung mga bagay na pwedeng makasira sa ating mga washing machine. Kasi mahal na magpapagawa ng washing machine. Tulad nito guys, ang minimum repair namin sa H52 ay 2.5, no? Depende yan sa location, sa layo, no? Kung malayo kayo, mas mahal, no? Kaya ingatan po natin. Thank you.